Pinagpalang araw mga kapatid, sa 15 minuto lamang ay sisimulan na natin ang ating pananambahan. Habang tayo po ay naghihintay, ay maaari po nating i-share ang link na ito sa ating mga family members, friends, at churchmates. Inaanyayahan rin po namin kayo sa mga sumusunod na gawain. Like the sun, radiating life to everyone. Now death is over and I'm alive. Oh, I'm taking hold of this victory, and now I'm running in my destiny. For your glory, oh, I will go. Yeah, your glory rises like the sun, radiating life to everyone. Now death is over and I'm alive.
Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit ulinigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming nuno na sa amin isinaysay. Sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim. Ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Ang bagay na tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga na si Yahweh ang gumanap, mga gawa niyang dakila. Tayo po ay manalangin. Dakila at mapagmahal naming Ama, maraming salamat po sa araw na ito kung saan maibibigay namin sa inyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Salamat po sa ibibigay ninyong mensahe sa amin. Ikaw ang aming marinig at mangusap kayo sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo manalangin, o aming Diyos, isang bagong araw na muli ang iyong ipinagkaloob sa amin. At sa kabaguhan ito, kami ay nasa gitna ng pagdiriwang at pagkilala na ang araw na ito ay tunay ngang kaloob mo para sa amin, pawang iyong likha. Maraming salamat po sa karangalan na kami ay makalapit na magkakasama sa tron ng iyong biyaya, upang sa pamagitan ng aming pagdulog na ito, ang aming mga buhay ay makasumpong ng bagong karanasan, bagong pagkaunawa, at bagong pagkakataon upang maging iyong mga tagapaglingkod at mga tagasunod. Lumalapit kami, O Diyos, humihiling ng iyong pagpapatawad sa aming mga kadaging kalikuan.
humihiling ng iyong pag-unawa at patuloy na pangunguna na kami po, O Diyos, ay patuloy nawang masumpungan sa diwa ng pagiging matapat na katiwala ng iyong kabutihan at kagandahang loob. Samahan mo nga kami, O Diyos, sa aming pagsamba. Buksan ang aming mga diwa at mga puso upang ang iyong salita ay tunay na magkaroon ng bisa habang ito ay aming pinakikinggan. At ito po ay aming dalangin sa tanging pangalan na Jesus na aming Panginoon. Amen. My soul will rejoice in the Lord, for the Lord is my strength. My spirit will lift every song to the Lamb, for my pardon was laid. My heart will delight in His law, for His law is my life. In my voice I will praise every fountain of praise. And my soul will rejoice in the Lord. My soul will rejoice in the Lord. The Lord is my strength. My spirit will lift every song to the Lamb, for my pardon was laid. My heart will delight in His law, for His law is my life. With my voice I will raise every fountain of praise, and my soul will rejoice in the Lord. The Lord is my rock and my fortress. The Lord is my freedom from sin. The Lord is my counsel, my shepherd, my guide. Let all glory pour out to my soul will rejoice in the Lord, for the Lord is my strength. My spirit will lift every song to the Lamb, for my pardon was laid. My heart will delight in His law, for His law is my life. With my voice I will raise every fountain of praise, and my soul will rejoice in the Ang unang pagbasa sa banal na kasulatan ay matatagpuan sa aklat ng Exodus 17, 1-7. Mula sa disyerto ng Sin, naglakbay ang mga Israelita. Sila'y humihinto at nagpapatuloy kapag sinabi ni Yahweh. Sila'y nagkampo sa Refidim, ngunit walang tubig doon. Kaya't nagalit sila kay Moises. Sinabi nila, "Bigyan mo kami ng tubig na maiinom." "Bakit kayo nagagalit? Bakit ninyo sinusubukan ang kakayahan ni Yahweh?" tanong ni Moises. Ngunit talagang uhaw na ang mga Israelita, kaya sinumbatan nila si Moises.
Inilabas mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga alagang hayop? Kaya humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Gusto na nila akong batuhin. Sumagot si Yahweh, magsama ka ng ilang pinuno ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog Nilo at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Sinai. Hampasin mo ito at bubukalan tubig na maiinom ng mga tao. Yun nga ang ginawa ni Moises at ito'y nasaksihan ng mga kasama niyang pinuno ng Israel. Ang lugar na iyon ay pinangalanan niyang Masa at Meriba sapagkat nagtalo-talo doon ang mga Israelita at sinubok nila si Yahweh. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan nga sila ni Yahweh o hindi. Tayo po ay magpasimula sa isang makabuluhang pagdulog sa ating Panginoon sa diwa ng pagsamba. Tayo saglit na manalangin. Aming Panginoon, kami po ay buong pitagan ang lumalapit sa iyo at kumikilala sa iyong kapangyarihan, kabanalan at kalawalatian sa aming kalagitnaan. Nawa, O Diyos, tunay po na aming madama ang iyong presensya at ipagkaloob sa amin ang isang bukas na kalooban at diwa upang ang aming mga kaluluwa ay muli po naming pagkalooban ng pagkakataon upang magkamit ng biyaya at ng kapangyarihang mula sa iyong buhay at makapangyarihang salita. Samahan mo po kami muli, O Diyos, at ito po ay aming dinadalangin sa tanging pangalan ni Jesus, naming Panginoon. Amen. Ang ating pong pagpapatuloy sa pag-aaral sa aklat ng Exodus ay makatagpuan po natin sa chapter 17, talatang 1 hanggang talatang 7 na sa atin po ay binasa kanina at ating narinig. At ang ating pong tema ngayong umaga ay pinabagatan pong, Is the Lord among us or not? Sa Tagalog po, pinapatnubayan ba tayo ni Yahweh o hindi? Ano po sa palagay nyo, mga kapatid, mga kaibigan? Ano kaya ang nangyari kung si Moses ay nagtaya, binilang niya, kung gaano kalaki ang kinakailangan upang sundin ang ipinag-uutos ng Diyos sa kanya. Ayan. Matatakot kaya siya? Madidiskurahe kaya siya kung kanyang makikita yung kabuuan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos? Kanyang pinag-uutos? Ngunit, kinikilala po na isa sa greatest mathematical miracles ng buong sanlibutan ay ang kinailangan ng Israel sa kanilang pagtawid mula doon sa dagat na pula hanggang sa gitna ng disyerto. Ayan. Napakalaki pong mathematical miracle ang naganap. Ayan. Si Moses po ay inatasan ng Diyos na pangunahan ang Israel sa kanilang pagtawid sa dagat na pula hanggang sa sila ay makarating sa disyerto, sa kabila noong Red Sea. Nung sila ay nakatawid na, ano ngayon? Ano ngayon ang gagawin niya sa kanila? Ano ba? Kinakailangan nilang tumawid ng dagat na pula sa loob lamang ng isang gabi. Isang gabi, Opo. Kung sila ay pinagkalooban ng Diyos ng isang makitid na dadaanan sa gitna ng dagat, papunta sa kabila, at ang tatawid po ay dalawahan lang, ang pila po niyan, ang linya po niyan, ay aabuti ng 800 miles. Ayan. At kung ganun lang ang lakad, tiga-tigalawa, sila ay aabutin ng 35 araw at gabi bago sila makatawid sa kabila bilang isang bansa. Ayan.
Kung kaya't ang Panginoon, para mangyari yung gusto niyang maganap na yon, makatawid sila overnight, ay lumikha ang Diyos ng isang malawak na dadaanan. 3 milya ang lapad ng dadaanan ng buong bansa. 3 miles. No? Na kung saan sa isang hilera ay 5,000 ang pwedeng tumawid sabay-sabay. Ayun po. At isa pa, sa kanilang pagtawid doon sa kabila, ay kailangan nila ng 650 square miles para magkampo. Hindi po square meters, ha? Hindi po 750 square meters. 750 square miles. Ano po? Milya. Milya kudrado. Ayan po. Isa pang bagay, ang dapat niyang gawin na hindi niya natansya yun hindi niya nabilang, yung pagpapakain. Pakakainin niya ang 3,2 milyong tao. Ano? Na nangangahulugan ng napakalaking supply ng pagkain. At ayon po sa, kinuha ko na lang po yung pag-calculate ng isang quartermaster general ng Amerika sa armed forces po nila, yung tagapagpakain ng mga sundalo. Yan po yung, kaya po tawag ng quartermaster general, no? Siya yung nangangasiwa sa pagpapakain sa lahat. Nasa Navy, nasa Air Force, nasa Marines. Siya po yun, yung trabaho niya. Ang sabi ng isang US Army quartermaster general ay ganito. Sa 3,2 milyon na tao na pinakain ni Moses, kinailangan niya ng 1,500 tons ng pagkain. 1,500 tonelada ng pagkain. Bawat araw. Bawat araw po yun. 1,500 tons. Na kung saan, kung ito ilalagay mo sa isang sasakyan, kailangan mo ng 2 train na ginagamit pang hakot ng mga kargamento, no? Na ang haba ay 1 milya ang isang train. 1 mile ang haba ng train. Kakarga mo yon sa 2 trains at yon ang 1,500 tons. Ayan. Pero hindi lang po yon. Kaya nga po, makikita pa din dito kung gano'ng kabigat ang utos ng Panginoon kay Moses. Kailangan alalahan din po natin na sila ay nagluluto ng pagkain. Hindi man pwedeng kumain lang basta kumain na lang. At kailangan nila ng panggatong, no? Para sila ay manatiling mainit. Alam po nyo, sa desierto, lumalamig din. Hindi ho laging mainit yan. Okay. Lalo kung gabi, no po. Kailangan nila ng panggatong, no? Para sila magpainit at sila magluto din at the same time. At kung sila ay magluluto lang ng kanilang kakain, hindi magpapait ng tubig na pampaligo o ano man, ano. Hindi, alam ko, kung kasama na yung pangkape siguro doon. Okay. Kailangan nila ng panggatong na ang dami ay 4,000 tonelada araw-araw. Ayan. 4,000 tonelada. Mas mabigat po yung panggatong sa pagkain. Okay. At ito ilalagay mo sa 5 trains na pinanghahakot ng kargamento na 1 milyang haba din. 5 tig 1 milyang haba na train. Doon mo sasakay yun. Yun ay pang 1 araw lang. But huwag natin kakalimutan. Yan po ang problema dito sa chapter 17, ano? Oo. Huwag natin kalimutan yung tubig. Kung sila ay magkakaroon ng sapat na tubig na iinumin at panghugas ng kanilang pinagkanan, wala po yung paligo doon. No? Walang paligo. Kinakailangan nila ng 11 million gallons ng tubig bawat araw. 11 million gallons. Ayan. At ito po ay pwedeng isakay sa mga tangke
O yung truck po ng bombero, yung pinakamalaki na po ha. Okay. O, sa isang tanker, o yung fire tanker, na ang haba po ay 1,800 miles. Nakapila yan. Ganun po kahaba, karami, yung tubig na kanilang kailangan, 11 million gallons per day. At sila ay naglalakbay sa gitna ng disyerto. Kailangan yon. Okay. Sa loob ng 40 years. Oh, kaya nga dito makikita pa din ng kahalagahan ng tubig po ay hindi po natin pwede i-underestimate. Ano? Ayan. Sapagkat 6% po sa isang normal na tao, sa katawan ng tao, ay tubig po yan. 6%. Okay. Ang isa pong tao ay pwedeng hindi kumain sa loob ng 40 days. Mas mahaba pa, pwede pa rin. Ngunit, ang isang tao po ay hindi pwedeng hindi iinom. Hindi siya iinom sa loob ng 7 araw, mamamatay siya. Ayan. So dito po, sa ating talata ngayong umaga, ay dumating na po tayo doon sa huling yugto ng paglalakbay ng Israel papunta sa bundok ng Sinai. Ayan, na kung saan doon binigay yung commandments. Okay. Ito na po yung last stop, ano? Sa kanilang pagpunta sa bundok ng Sinai. Sila ay napunta sa lugar na ang pangalan ay Rephidim. Rephidim, ano? Ayan. Maganda yung lugar, ano? Ngunit, problema, walang tubig. Okay, walang tubig. Ayan. At ito naman po isang halimbawa ng hindi pagiging mapagtiwala ng Israel sa Diyos at ang pagpapasensya ng Diyos at kahabagan sa kanila. Adalahanin po niyo mga kapatid, sa kanilang daan papunta sa bundok ng Sinai, ay marami po mga crisis silang pinagdaanan. Una, nung sila'y bago tumawid ng dagat na pula, nagbulong-bulungan, nagalit ng mga tao kay Moises. Sabi nila, ano ka ba dinala dito? Wala ba libingan sa Egypt? Mabuti pa doon lang kami. Doon lang kami namatay. Bakit dito sa gitna ng ilang? Galit na galit sila kay Moses. At kung sila ay mapunta sa isang lugar na naman, walang tubig. Na mainom. Mapait. Kinakailangang gawa ng paraan na naman ng Panginoon. Doon sa chapter 15 yun, ng Exodus. Then, doon sa chapter 16, napunta sila sa lugar ng Sin. Yan po yung ating tinalakay nung nakaraan. Shortage naman ng pagkain. Pangatlo na yun. Kaya nga ating topic last Sunday, what shall we eat? Okay. Shortage of food ang problema. At ang Diyos ay nagbigay ng pagkain. May extra pa. May karne pa. Ayan. At dito po, sa ating mga talata, chapter 17 ng Exodus, makikita natin yung shortage of water na naman. Naulit yung una. Pero talaga ito, walang tubig. Wala talagang tubig. At dito makikita po natin ang isang napakalungkot na kalagayan ng Israel. Ngunit huwag po tayong mag-iisip na hindi ganun kahirap yung kanilang pinagdaanan. Mga kapatid, no. Yung kanilang pagsubok ay talagang totoo. Oo. Hindi po tayo magiging makatotohanan sa kanila kung tayo po ay magsasalita na sana nanampalataya naman sila. Hindi po ganun kadali. Ano po? Yung po mga bagay na kanilang hinarap ay totoo. Ano? At ang kanilang pagtugon, ang problema nga lang. Hindi tama yung kanilang pagtugon. Sila ay nagrereklamo, nagdadabog, inaaway nila ang mga lingkod ng Panginoon. Ayan. Okay. Dito po ay makikita natin na ang Israel ay mga tao po talagang mareklamo, ano? Hindi lang nila masabing sila ay nagreklamo sa Panginoon. Kasi masama yun eh. Masama yung alam naman nila yan. Sila ay nagrereklamo sa servant ng Panginoon lagi. Sa servants. Ayan. At ito po'y kapahayagan ng kanilang di lubos ng pagtitiwala sa Diyos sa kanyang magiging pagpapala na ipagkakaloob. At sila ay lagi nakatingin sa Egypt. Nakatingin lagi doon. Naalala nila lagi yon. Okay. Mga kapatid,
ang tuksong ito ay tataglayin nila hanggang sa huling panahon na sila ay Israel. Katangian na po nila yon na sila ay magreklamo sa Panginoon. Okay, so dito pa makikita natin ang tatlong bagay sa ating araw. Una, sa talatang 1 at 3, doon po ay ating pong makikita yung the unbelief of God's people. O, yung kanilang di pananampalataya. Ito po isang sitwasyon at isang pagtugon. Ayan. At dito po ay makikita natin kung ano naging reaction ng mga taong ito sa leadership ni Moses. Ang problema po dito, hindi lang naman talaga tubig, kundi isa pong spiritual issue ng buhay ng mga taong ito. Ayaw talaga nilang sumunod sa Panginoon. Meron sila laging reservations. Ayaw nilang magtiwala sa Panginoon. Oo. At ayaw nila yung lugar na pinagdadalhan sa kanila. Yung tubig, secondary lang po yun. Ang usapin po dito ay yung nilalaman ng kanilang mga puso. Ayan po. Ang mangyari po dyan inaway po nila si Moses. Inaway nila. Alam po nyo yung salita pong ginamit doon ay isa pong semi-judicial word. Didemanda nila si Moses doon sa mga elders, mga matatanda ng Israel. Kasi sila po yung pinakakorte na magde-decide. Okay, kung nagkasalang ang tao, hindi. Pero, at sila yung mga nagrereklamo. Si Moses ang akusado. Ayan, okay. Pero dito po, ay sumagot si Moses. Sabi niya, bakit kayo nagagalit doon sa talatang 2? Bakit ninyo sinusubukan ang kakayahan ni Yahweh? Tanong ni Moses. Yun po ang tanong niya Actually, galit na galit sila dahil ang kanilang accusation, bakit sila dinala doon sa isang lugar na walang tubig? Hindi naman si Moses ang nagsabi noon. Ang Diyos ang sinusunod ni Moses. Pero bakit sila dinala doon? Bakit sila dinala doon? Para mamatay ang kanilang mga sarili, mamatay ang kanilang mga hayop, at ito na ang wakas ng kanilang bansa, kanilang lahi. Yung po salitang nagbulong-bulungan, yung grumbling, nagalit. Ang sabi ka, kasi sa Tagalog, nagalit. O hindi po lang bulong-bulong, talagang nagalit. At dito po sa atin sa Pilipinas, handa na nila siyang kuyugin. Babatuhin hanggang sa mamatay. Isa pong situation na napaka-explosive. Na bigla na lang sasabog anytime. Dito makikita po natin na ang Diyos ay patuloy na nagtimpi sa kanila. Kaya meron pong tanong katulad ba ng Israel, tayo ba'y magpapatuloy pa rin bang magtitiwala sa Diyos kung wala pong tinapay at tubig? Ang ating bang pagsunod sa Diyos ay may kondisyon? Maaari ba rin sabihin sa Panginoon, Panginoon, sasambahin kita, i-worship kita, as long as the things are like we like it, like we want it, and make it right now. Lord, we will trust you as long as my marriage is like I want it to be. Ganyan ba? Ganyan ba tayo mag-pray? Lord, binigyan mo ako ng isang asawa na walang silbi. Hindi mapanuto sa isang trabaho. Lagi nilang akong sinisigawan at pati mga anak ko. Hindi siya yung lalaki na pinangarap kong mapangasawa. Hindi ko na talaga siya mapagkakatiwalaan sa buhay namin mag-iina. Lord, magtitiwala po ako sa inyo. Basta, tiyakin mo lang ng aking mga anak ay magiging matitino.
Ganyan ba tayo? Kaya, ang panalangin natin Oh Lord, I'll trust you as long as the situation ay para sa akin. Pabor sa akin. Oo. You see, mga kapatid, ito po ang problema ng mga Israelita. Yung kanilang di pananampalataya, ang siyang pinakaugat ng kanilang mga reklamo sa buhay. Okay. Pangalawa, the failure of God's people. Talatang 4-5. Dito po sa Rephidim, ay nakahanda na po nilang batuhin si Moses. Ano? Kung hindi dahil sa ang Diyos ay namagitan, may nangyari na pong hindi maganda kay Moses. At tiyak, meron na rin hindi nangyari maganda sa kanila. Ayan po Akala nila ganun lang kagaang yon. Servant yan ng Panginoon Lingkod niya yan. Sagot niya yan. Okay. Pero kaya ang Panginoon ay nag-intervene. Maging sa ating kapanahunan, huwag na po tayo lumayo. Marami po mga pastor ang umaalis ng kanilang destino at least several times in their ministry. Sa Methodist Church, alam naman po yung sa United Methodist, palipat-lipat ang pastor ng destino. Itinerant. Pero yung iba po, hindi lang yung dahilan, kaya nalilipat. Pinipwersang malipat. Okay. So, pastors are forced to leave their assignments at least several times in their ministry. At ayon po sa isang pag-aaral, 62% daw po ng mga pastor na dinaan sa dahas ng kanilang mga nadidestinuhan, ang hinayaan sila ay umalis o ipinitisyon na umalis, ang nagsabi na yung iglesyang kanilang pinanggalingan ay tinaguriang repeat offenders. Repeat offender, no? Sapagkat ang iglesyang yon ay marami ng pinaalis na mga pastor bago siya pinaalis. So, ang tawag diyan, repeat offender. Okay. Mga kaibigan, mag-ingat po tayo kapag tayo po ay natutokso na maging masyadong critical sa ating mga manggagawa o maging sa ating mga nangunguna sa iglesia. Well, unconsciously, you may find yourself not only opposing God's servants, but God as well. Yan po. Medyo mag-slow down po tayo bago po tayo magbigay ng hatol at suriin nating maigi ang ating mga dahilan, yung ating mga motives, no? At tiyakin po natin na meron pong matuwid at naaayon sa banal na kasulatan na dahilan sa iyong reklamo laban sa lingkod ng Diyos. And not simply a personal issue. Ang mga Israelita po, personal issue na personal sila ano? And even in our own time, ganun din po nangyayari. Ano? Personal issues ang dahilan ng pag-alis ng isang lingkod ng Diyos. Well, mga kapatid, pastors need your grace, not your gripes. Anong ginawa ni Moses sa gitna ng crisis na ito? Siya po ay lumapit sa Panginoon. Ayan. Oo. Makikita pa dito yung biyaya ng Diyos. Ano? Nagpailalim po si Moses sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi siya nagalit, hindi siya gumante, nagalit lang siya ng konti. Ba't niyo ako inaaway? Napag-utusan lang naman ako. Okay. Well, dito po, mga kapatid, nagkaroon po ng personal prayer meeting si Moses with God. No? Yan po ang ginagawa ng mga lingkod ng Diyos. Makipag-personal prayer meeting with God kung meron pong mga crisis. Ayan. Kaya ang payo ng Panginoon kay Moses ay, sige, mauna ka na sa mga taong yan doon sa bundok ng Horeb. Ano? Ayan. May bato doon malaki. Hihintayin kita doon. Ayan. Magsama ka ng matatanda.
Yung mga, yan, mga matatanda dyan. Okay? At mauna na kayo doon. Hihintayin kita doon. Dali mo rin yung baston mo. Pagdating doon, ihampas mo yung baston mo doon. Yung baston mong ginamit na inihampas mo sa ilog Nilo o sa Nile River at hindi mainom ang tubig. Ayan. Yun ang gagamitin upang magkaroon ng tubig sa gitna ng desyerto. Well, mga kapatid, ganun. Napaka-simple, ano? Napaka-simple nung, sabi doon hampas na naman yung yung baston niya, that's it. Pero dito po, mga kapatid, sa huli, makikita natin dito, sa talatang 6 at 7, the actions of God explained. Ipinaliwanag po. Bakit ganon? Nang si Moses po'y utusan na ihampas ang kanyang baston doon sa bato, nagkaroon ng tubig. Pero ang kanyang bahagi doon ay maliit lamang. Hinampas niya lang yung bato. Nagkaroon ng tubig. Kahit sino pwedeng gawin sa Israel yon. Ngunit si Moses lang po ang pinagawa ng Diyos noon. Pwede manghampasin na iba yan walang mangyayari. Well, the main thing was that God was doing under the ground to provide a bountiful river of water. Well, meron pong dalawang magkatugma lagi. There are always two agents in every fruitful work. Tayo pong nasa gawain ng Panginoon, that is a two-way traffic. There are always two agents, no? Sa isang matagumpay na gawain. Una po, yung mga willing workers, yung mga nakalaang mga maglilingkod, at yung mga faithful na Diyos, yung tapat na Diyos, yung mga willing workers and faithful God. Well, ang ating bahagi ay gawin lamang kung ano yung ipinag-uutos ng Diyos. Strike the rock. Hampasin mo ang bato. Well, at ang Diyos ang gagawa ng susunod. Well, sa mga lingkod po ng Panginoon, katulad ko, kayo ho ba may agam-agam patungkol sa ipinagagawa sa inyo ng Diyos sa araw na ito, sa panahong ito? Do you believe that everything depends on you? Just strike the rock. Because God is working in secret places under the ground. Siya ang gagawa. Siya ang magbibigay ng tubig na sasagana sa sino man na nangangailangan nito. And when living waters begin to flow, praise God. Just do your part and God will do His. Well, dito po mga kapatid, na inaway nila si Moses. Ang ibig sabihin lamang nun, sinusubok nila ang Diyos. And testing God means demanding na tugunan ng Diyos ang kanilang mga hinihiling bilang kondisyon ng kanilang pagsunod. Well, dito po mga kapatid, sabi nga po, matapos sila makainom, wala nang nagreklamo ganun kababaw At doon sa verse 7 sabi, ang lugar na iyon ay pinangalanan niyang Masa at Meriba, sapagkat nagtalo-talo doon ang mga Israelita at sinubok nila si Yahweh. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan nga ba sila ni Yahweh o hindi. Is the Lord among us or not? What a question. Bakit sila magtatanong ng ganon? Hindi pa ba nila nakita? Hindi pa ba nila naranasan kung paano ang Diyos ay naging mabuti at matapat sa kanila? Sa kabila ng kanilang pagiging mga rebelde, mareklamo, mapagdabog at palaaway? Is the Lord among us or not? Napakamapanganib na tanong na maririnig kanino man. Ngunit,
ating alalahanin ng Diyos ay tunay at lubos na pagkakatiwalaan sapagkat siya ay Diyos. At naipakita na niya ang kanyang pagiging mapagkakatiwalaan. So siya po ay ating pwedeng pagtiwalaan no matter what. And Moses is reminding us of that truth right here. Ating po bang iniisip, na, Lord, gagawin ko ito, ha? Kung sasagutin mo yung hinihingi ko, ha? Ganito po yung Israel, mga kapatid. Well, sa pagbabakas natin, mga kapatid, alam po nyo, tayo ay gumagawa tayo ng sarili nating mapa, eh. Kasi tayo po yung naglalakbay, di ba? Sa mundong ito. Hindi po tayo mananatili dito for all time. Kaya ang tanong po ni Warren Wiersbe, sa mga usay na pastor natin, on the map of our lives, how many places ought to be named testing and quarreling? Because of the way we complained about our circumstances and failed to trust God. Is God among us or not? Meron daw po tayong ginagamit na mapa sa ating buhay. Dahil tayo po yung naglalakbay, right? Hindi man tayo nandito for all time, eh. Kaya po natanong, is God among us or not? Pinapatubayan nga ba talaga tayo na Yahweh o hindi? Pero dito po, mga kapatid, ay aking pong ibig basahin sa atin ang pangako ng Diyos mula sa Isaiah 41 verse 10. At ito po ang sinasabi, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Kung yun po ang pangako ng Diyos sa atin sa makabagong panahon, itatanong din ba natin ang tanong na iyon ng Israel? Pinapatnubayan nga ba tayo ng Diyos o hindi? Sa pangakong iyan ng Diyos, matutupad kung ito ay ating yayakapin sa ating mga sarili at hayaang gumawa ayon sa kanyang kapangyarihan na magbabago ng ating diwa at ng ating kalooban, ng ating kaluluwa at espiritu habang tayo naglalakbay kasama ng Diyos sa gitna ng ilang na ito ng ating kapanahunan. Lumakad tayo na may pananampalataya, sumunod na walang pagpapaliban, at umasa sa kanyang ipinangako. Tayo manalangin. O aming Diyos, tulad ng Israel, kami ay naglalakbay. Isang tulad ng ilang ng aming kapanahonan. Isang disyerto. Na walang may papangako sa amin, walang mananatili kailanman na anumang bagay na maaari niyang may pagkaloob sa amin. Ngunit tulungan mo po na ang aming mga paningin ay aming maiukol sa iyo, maituon sa iyo. Ikaw na siyang may hawak ng lahat ng kapanahunan at ng aming kahihinatnan. Tulungan mo po na kami ay huwag magreklamo, huwag magdabog, at huwag awayin ang iyong mga lingkod. Sa halip, suriin namin ang aming mga sarili at kami ay tunay na maging makatotohanan na ang pinag-uugatan ng anumang reklamo sa aming buhay ay ang aming di pananampalataya sa iyo at wala ng iba. Tulungan mo nga kami, O Diyos, at palakasin mula sa aming mga kahinaan at sumunod sa iyo ng may pananampalataya at kagalakan. At ito po ay aming dinadalangin sa tanging pangalan ni Jesus, naming Panginoon. Amen.
Tayo manalangin, o aming Diyos, marami pong salamat sa iyong dakilang kabutihan na magpahanggang sa ngayon ay nagbibigay sa amin ng buhay, kalakasan, kalusugan, at pag-iingat sa amin mula sa masama. Muli, O Diyos, tanggapin mo po ang aming mga kaloob ng pag-ibig, ng pagtugon, at ng pagiging mabuting katiwala. Kasangkapanin nga sa patuloy na pagsulong ng iyong paghahari at sa tagumpay nito, at ito po ay aming pinagkakaloob ng may pagpapasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, naming Panginoon. Amen. Come to the Savior, make no delay. Here in His word He's shown us the way. Here in His mercy standing today, tenderly saying, come. Joyful, joyful will the meeting be, when from sin our hearts are pure and free, and we shall gather, Savior with Thee, in our eternal home. Soften the children, oh, hear His voice. Let every heart beat forth and rejoice, and let us freely make Him our choice. Do not delay, but come. Joyful, joyful will the meeting be, when from sin our hearts are pure and free, and we shall gather, Savior with Thee, in our eternal home. Think once again He's with us today. He now has blessed the land and obey. Hear now His accents tenderly say, will you, my children, come? Joyful, joyful will the meeting be, when from sin our hearts are pure and free, and we shall gather, Savior with Thee, in our eternal home. Tayo manalangin, o aming Diyos, kami po ay muling nasa yugto ng pagwawakas ng gawaing ito ng pagsamba. Marapating anuman ang aming naging bahagi, narinig at isinagawa. Ito po ay maging sangkap ng aming buhay patungo sa buhay na walang hanggan. Bahagi ng aming paglalakbay na ikaw ang may akda at kami ay pawang tagasunod lamang. Marapatin mo po na kami ay makapagwakas sa gawaing ito, ngunit isang pasimula na muli ng aming paglilingkod sa iba't ibang kaparaanan. At ito po ay aming itinatalaga, O Diyos, sa iyo, maging ang aming mga buhay, ang aming mga kapatid sa kani-kaniyang mga tahanan, sa aming mga kapatid na sa gitna ng karamdaman, O Diyos, hinihiling po namin ang iyong kahabagan, na sila po ay iyong hipuin ng iyong makapangyarihang kamay, upang sila ay maibangon mula sa karamdamang ito at magabalik sa isang maayos na pangangatawan at magagamit sa paglilingkod sa iyong pangalan. Ilalapit po namin sa iyo, O Diyos, ang aming iglesia sa kanyang kabuuan, ang iba't ibang mga iglesia sa ibabaw ng sanlibutan na naninikluhod sa iyong paanan at kumikilala
sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo nga kaming patuloy, O Diyos, at patuloy na hawakan upang makatahak kami sa panahong ito na taglay ang iyong mapagligtas na pag-ibig. Pinawakasan po namin, O Diyos, ang gawain ito sa diwa ng pag-asa, na kami ay patuloy po na iyong sasamahan, ayon po sa iyong ipinangako kay Propeta Isaias, Kabanatang 41, talatang 10. Wala kaming anumang dapat maging pagkabagabag, sapagkat ikaw ang aming Diyos. Tutulungan mo kami, palalakasin mo kami. At ngayon ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkalinga, pagpapala ng ating Panginoong Yesus, at ang patnubay ng banal na Espiritu ang siyang sumating lahat mula ngayon at magpakailanpaman. Amen. To